Alam kong marami nang nakarinig ng kwento ng mga asawang niloko ng mga mister nila. Mga babaeng mas pinili ang magpakatanga para sa pag-ibig at ang mga lalaking hindi marunong makontento sa taong pinakasalan nila. Pero hindi ko inakala na ang sarili kong karanasan ay magtatapos sa isang katotohanang mas madilim pa sa pagtataksil ng aking asawa. Magandang araw sa inyo, Misteri. Ako nga pala si Celeste, 39 na taong gulang. Naninirahan kami noon sa Cavite ng aking asawa na si Victor. Noong una ay masaya ang aming pagsasama. Pagmamahalang panghabang buhay ang lagi kong naiisip kapag naaalala ko ang mga panahong yun. Sa loob ng maraming taon ay ipinakita niya sa akin ang lahat ng hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Tapat siya, maalalahanin, at puno ng pangarap para sa aming dalawa. Wala akong pagdududang ako lang ang mahal niya. Ngunit isang insidente ang tuluyang nagpabago sa lahat. Muntik na kaming mamatay noong gabing yun dahil sa isang trahedyang hindi namin inaakalang mangyayari. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada ay may biglang tumawid na matanda. Dahilan para mataranta si Victor at mawala ng kontrol sa aming sasakyan. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa manibela, pero bago pa niya magawa yun ay lumiyad na ang kotse. Umikot ito sa ere at bumagsak kami sa gilid ng daan. Wala na akong maalala pa sa mga nangyari, pero nang magising ako ay nasa ospital na kami at parehong malala ang kalagayan namin. Halos 2 linggo kami sa ospital at nang makalabas kami ay may nagbago na sa pagsasama naming mag-asawa. Mula noon ay ibang tao na si Victor. Noong una, iniisip kong epekto lang ito ng trauma. Baka may nangyari sa kanyang pag-iisip na siyang nagdulot ng pag-iba ng pag-uugali niya. Pilit kong kinukumbinse ang sarili kong lilipas din ito, na babalik din sa dati ang lahat. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo lang nagiging iba ang ugali ng asawa ko. Misteri, dati ay maaga siyang umuwi para sabayan akong maghapunan. Ngayon, lagi na siyang ginagabi. Laging may dahilan, laging may ibang pinupuntahan. Dati ay pinaghalong pawis at kolonya ang nakasanayan kong amoy ng kanyang mga damit tuwing lalaban ko. Pero ngayon, amoy na ng pabango ng pambabae. Dahil dito ay nagsimula na akong maghinala na malamang ay may babae siya. Tila naging isang espiya na ako sa sarili kong tahanan. Halos mabaliw ako sa kakahanap ng ebidensya ng pagtataksil ni Victor. Hindi na ako nakapagpigil kaya sinabi ko na sa kanya ang mga hinala ko. Ngunit sa tuwing kinukumpronta ko siya ay paulit-ulit lang naman ang sagot niya. Ikaw lang ang mahal ko, hindi kita iiwan. Paano ko paniniwalaan ang mga salitang ito kung tuwing maglalaba ako ay may naaamoy akong pabango ng iba't ibang babae sa kanyang damit? Kung minsan ay may natutuklasan akong kiss mark sa kanyang kwelyo, mga bahid ng pulang lipstick na hindi naman ako ang gumagamit. At higit sa lahat, paano niya ipapaliwanag ang mga gabing hindi siya umuuwi? Hindi nagtutugma ang mga sinasabi niya sa mga kinikilos niya.
Isang gabi ay nilalamon na naman ako ng aking pagkahibang, dala ng matinding paghihinala. Dahil dito ay naisipan kong pakialaman ang bag niya habang siya ay mahimbing na natutulog matapos na namang gabihin ng uwi. Amoy pabango ng babae ang damit niya, kaya nagpasya akong galawin ang gamit niya na dati namang hindi ko ginagawa. Mystery, dito ko nakita ang hinahanap ko. Ang susi sa isang apartment at pangalawang cellphone. Walang passcode ang phone. Parang nakakainsulto na hindi siya nag-abala man lang na ilak ito. Binuksan ko at binasa ang mga messages niya at sa sandaling yun ay natuklasan ko ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang kinatatakutang malaman. Nambababae ang mister ko. Pagbukas ko ng inbox, agad akong napako sa isang pangalan. Sino si Marisa? Sa pagitan ng daan-daang mensahe ay malinaw na ito ang kasalukuyang kabit ng asawa ko. Pero sa dami ng palitan nila ay lubos akong nasaktan sa nabasa kong ito. Naiinip na ako, babe. Hanggang ganito na lang ba tayo? Alam mong hindi ganun kadali. Mahal mo ba talaga ako? O sinasayang ko lang ang panahon ko kakaasa sa mga pangako mo? Huwag muna natin yung pag-usapan, okay? May sorpresa nga pala ako sa'yo bukas. Ay naku, dinaan mo na naman ako sa pagiging sweet. Kaya hindi kita maiwan eh. Pero kailan mo ba iiwan yung asawa mo? Mystery. Parang bumagsak ang buong mundo ko habang nakatitig sa screen. Napatunayan ko na ang panloloko ni Victor sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang sumunod na mensahe. Alam mong hindi ganun kadali yun, babe. Mahal mo pa ba siya? Napapikit ako dahil sa sagot ni Victor. Ikamamatay niya kapag nawala ako. Parang sasabog ang dibdib ko habang binabasa ang palitan nila ng mensahe. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang katotohanang may ibang babae siya o ang pakiramdam na parang ako pa ang hadlang sa gusto nilang kalayaan. Ikamamatay ko pag nawala siya? Anong ibig sabihin nun? Lumabas ako ng kwarto at agad kong dinayal ang numero ni Marisa gamit ang sarili kong phone. Nagring lang ito ng ilang segundo bago may sumagot. Hello? Sino to? Si Celeste, ang asawa ng kinakalantari mo. Sagot ko na hindi na nag-abalang itago pa ang galit sa boses ko. May ilang segundong katahimikan bago ko narinig ang malumanay ngunit halatang nang iinsultong sagot niya. Wow! At bakit ka naman tumawag sa akin ngayon? Gusto mo ng love advice? Agad tumaas ang dugo sa ulo ko sa narinig kong sagot mula sa kanya. Ang kapal ng mukha ng kabit na to. Pero hindi ako magpapatalo. Magkita tayo at mag-usap. Ang madiin kong sagot. Tumawa siya, maliit at matinis, na parang tuwang-tuwa sa nangyayari. Gusto mong magkape, Celeste? Dito tayo sa apartment ko. Ipapakita ko sa'yo kung saan natutulog si Victor kapag wala siya sa tabi mo. Parang biglang sumikip ang dibdib ko, pero hindi ako umurong. Hindi ako papayag na lapastanganin lang ako ng ganito ng babaeng ito. Hintayin mo ko dyan, Marisa. Ang malamig kong sagot. Nagulat ako nang makita ko
kung saan ibinahay ni Victor ang kabit niya. Ang apartment ay nasa loob ng isang subdivision. Malinis at maayos ang lugar. Hindi mo iisiping simple ang pamumuhay ng nangungupahan dito dahil maganda at magarbo ang labas ng bahay. Kumatok ako sa pinto at nang bumukas ito ay bumungad sa akin ang babaeng pinanghalili sa akin ng asawa ko. Nakasuot siya ng manipis na silk robe na halos makita na ang kaluluwa niya. Parang hindi man lang siya nag-abala na magpanggap na disente. Ito pala ang Marisa na lumalandi kay Victor. "Wow! Dumating ka nga!" Ang bungad niya habang nakasandal sa pintuan at nakapamewang. Hindi ko siya sinagot. Nilampasan ko lang siya at pumasok na ako sa loob. Maliit pero sobrang ganda ng apartment, Miss Terry. Modernong sofa, mamahaling dekorasyon, at isang glass table na may mga regalo pa sa ibabaw. Mga maliliit na kahon, mamahaling pabango at isang designer handbag. "Ang ganda, diba?" Bulong ni Marisa habang tinutuping mabuti ang robe niya. "Si Victor ang nagbabayad nito. Renta, kuryente, tubig, lahat. Hindi ko na kailangang magtrabaho. Ikaw, kamusta ang pagiging empleyado?" Para akong sinuntok sa sikmura. "Alam mo, Celeste," patuloy niya habang dahan-dahang naglalakad siya paikot sa akin. Para siyang mabangis na hayop na pinaglalaroan ang biktima niya. "Napakabait mo sigurong asawa. Yung tipong tahimik lang. Hindi ka marunong mag-ayos. Mukhang nanay kahit wala namang anak. Oh, wait. Hindi ka nga pala mabubuntis, diba?" Biglang nagdilim ang paningin ko, Miss Terry. Paano niya nalaman ang sikreto naming yon? Simula nang maaksidente kami, ay nawalan na ako ng kakayahang magdalang tao. "Ako kasi..." Nagpatuloy siya na walang pakialam sa tensyon sa hangin. "Mas sexy, mas masarap kasama, at mas maibibigay kay Victor ang hindi mo kayang ibigay. Hindi na ako magtataka kung bakit mas ginagastusan niya ako. I mean, look at you. And look at me. Ang layo, diba?" "Alam mo, Marisa," ang sagot ko habang pinipigilan ang nanginginig kong mga kamay. "Ang dami mong sinasabi, pero ikaw itong kabit na hanggang ngayon tinatago pa rin." Nakita kong bahagyang nanigas ang panga niya, pero ngumiti lang siya na parang hindi tinablan. "Ginagastusan ka niya, oo. Pero iniwan ba niya ako para sa'yo? Hindi rin, di ba?" Nagtangis ang bagang niya. "Binigay na ba sa'yo yung apelido niya? O masaya ka na sa buwan ng bayad at palimos niyang atensyon?" Nakikita kong unti-unting nawawala ang ngisi sa labi niya. Pero hindi ako tumigil. Gusto ko ang larong to at hindi ko siya hahayaang manalo. "Alam mo, ang pinagkaiba natin, Marisa." Nilapitan ko siya. Amoy na amoy ko ang pabango niyang masyadong matapang para sa maliit na sala ng apartment niya. "Ako ang asawa. Ikaw? Pampalipas oras lang." Akmang sasampalin na ako ng kerida nang biglang bumukas ang pinto. Sa mismong harapan namin ay tumambad si Victor na may hawak na buke ng bulaklak. Unti-unting nalusaw ang ngiti mula sa kanyang muka. Nanlaki ang mga mata niya. Halatang hindi niya inaasahan na makikita niya ako roon.
Bago pa man ako makapagsalita ay naramdaman ko na lang na nahilo ako at nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Pero nagising na lang ako na nasa kama at nanginginig. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sinubukan ko ring bumangon pero hindi ko makilos ang mga kamay at paa ko. Misteri, nakagapos ako. Pumikit ako sandali. Pilit kong inaalala kung paano ako napunta rito. Kung ano ang nangyari kagabi. Huminga ako ng malalim. Biglang may masangsang na amoy na sumingit sa ilong ko. Amoy dugo. Dahan-dahan akong lumingon. Sa malamlam na liwanag ng kwarto ay may nakita akong babae na nakasalampak sa sahig. Nakatulog ata sa sahig si Marisa. Ani ko sa sarili ko. Pero nang titigan kong mabuti ang kabit ng asawa ko, ay muntik na akong sumuka sa pagkakagapos ko. Putol ang isang braso ni Marisa, Misteri. Punit din ang tiyan. Labas ang laman loob at nagkalat ang napakaraming dugo sa paligid ng naninigas nitong bangkay. Napasigaw ako. Isang matinis at basag na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa harapan ko si Victor. Tahimik at walang bakas ng emosyon ang kanyang muka. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya ay lalo akong nagpupumigla sa pagkakatali ko. Victor! Nanginginig ang boses ko. Punong-puno ng takot. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako ginaganito? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tumigil siya sa tabi ng drawer. Nakita ko na may binunot siya. Napasinghap ako. Makinang na parang patalim ang hawak niya. Sinubukan kong umatras papalayo kahit mahigpit pa rin ang pagkakatali sa akin. Victor, pati ba ako na asawa mo? Papatayin mo? Ngunit nang humarap siya ay napagtanto ko na hindi kutsilyo ang hawak niya, kundi isang salamin. Isang maliit at lumang hand mirror. Mabagal siyang lumapit. Bago pa ako makatanggi, ay itinapat niya ang salamin sa mukha ko. Doon tumambad sa akin ang mukha kong hindi ko makilala. Magulo ang buhok ko at punong-puno ng mantsa ng natuyong dugo ang aking bibig at pisngi. Hindi pwede to. Napailing ako, nanginginig, halos mahimatay sa takot. Hindi! Lumunok si Victor at saka siya bumulong. Celeste, panahon na para malaman mo ang totoo. Dahan-dahan siyang yumuko. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Saka sinabi ang mga salitang bumago sa lahat. Isa kang aswang, Celeste. Ikaw ang kumain kay Marisa. Napailing ako. Pilit kong isinasara ang mga mata ko. Pero sa halip na kadiliman ay may mga masusukal na alaala ang pumuno sa isip ko. Unti-unti kong naalala ang mga nangyari. Nakita ko ulit ang gulat sa mukha ni Victor nang makita niya ako sa apartment ni Marisa. May hawak siyang bouquet ng bulaklak. Nanginginig ako sa galit habang nakatitig sa kanya. Hindi ko na matandaan kung ano ang unang sumabog, ang boses ko ba o ang puot sa puso ko.
Narinig kong nagsalita si Marisa. Ang boses niya ay punong-puno ng hinanakit na para bang siya pa ang biktima. Sinugod niya ako dito, Victor. Wala akong ginagawang masama. Pero pinuntahan niya ako dito para insultuhin. Ayoko ng gulo, Victor. Mahal kita, pero hindi ko na kaya to. Lumapit siya kay Victor. Mahina ang tinig, parang nagmamakaawa. Mabuti pa, sabihin mo sa kanya yung mga plano natin at yung mga pangako mo sa akin na tayo ang magsasama at iiwan mo na siya. Nag-init ang katawan ko. Parang may apoy na sumiklab sa loob ko na para bang isang hayop na gustong kumawala. Pagkatapos ay isang anino ang bumalot sa aking isip. Nang bumalik ang muwang ko ay hindi na ako tao. Nababalot na ako ng maitim na balahibo. Ang mga kamay ko ay mahahaba at matatalas ang kuko. Naglalaway ang aking bibig habang dinidilaan ko ang napakatalim kong ipin. Gutom na gutom ako at nais ko nang kumain. Victor! Tulungan mo ako! Ang narinig kong sigaw ni Marisa. Nagpupumiglas ito, umiiyak, pilit na lumalayo sa akin. Humakbang ako papunta sa kanya. Nilalasap ko ang bawat hakbang. Ramdam ko ang pananabik na makatikim ulit ng laman ng tao. Hindi man lang sinusubukan ni Victor na sagipin si Marisa. Sa halip ay tinulak pa niya ito papalapit sa akin. Victor! Anong ginagawa mo? Hindi makapaniwala si Marisa sa nangyari. Hindi sumagot si Victor. Tahimik lang siyang nakatitig na walang bakas ng emosyon sa muka. Ikaw ang pinili ko, Marisa. Ang bulong niya na walang bahid man lang ng galit o awa. Ikaw ang napili kong ipakain sa asawa ko. Ang malamig niyang sinabi habang unti-unting bumabalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Bago pa magawang sumigaw ulit ni Marisa, ay sinakmal ko na siya sa leeg. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng pabango niyang naghahalo sa lansa ng dugo. Nagpupumiglas ang kabit kaya piniga ko ang kanang kamay niya. Ramdam na ramdam ko ang pagkadurog ng mga buto nito at naalala ko bigla kung gaano lang kadali kong pinilas ito at inihagis papuntang pintuan. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa aking kamay. Nang bitiwan ko ang leeg niya, ay sinubukan pa ni Marisa na sumigaw pero walang hangin na lumalabas sa kanyang bibig. Mababaw na ang kanyang paghinga. Biniyak ko ang kanyang tiyan at nginasab ang kanyang laman loob. Nakatingin siya sa akin. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Lumuluha siya habang walang hinto ang kanyang paandap-andap na paghingi ng tulong. Nang dinakot ko ang puso ng kabit, ay tumirik ang mga mata niya at nalagutan na siya ng hininga. Unti-unti akong bumalik sa realidad. Nakatali pa rin ako at narinig ko ang mahina at mabigat na paghinga ni Victor. Nang tumingala ako, ay nakatayo siya sa harapan ko. Ang mga mata ay namamaga. Malamig ang tingin niya, pero walang galit akong naramdaman. Hindi siya takot sa akin. Hindi siya nasusuklam. Nakita ko sa mukha niya ang isang taong matagal nang pasan ang isang lihim na hindi na niya kaya pang itago.
Sa bawat salitang binibitiwan niya ay unti-unting nabubuo ang katotohanan. Sabi niya, hindi raw basta aksidente ang nangyari nung gabing yun. Nung bumangga ang sasakyan namin ay hindi lang kami na disgrasya. Kami ay inatake. May humarang sa daan na isang aswang na gusto kaming patayin at kainin. Sinubukan raw akong iligtas ni Victor pero binalian siya ng buto ng aswang kaya wala siyang nagawa habang ako ay inaatake nito. Nang matapos ang pangyayari ay nagulat siyang buhay pa ako, ngunit may hindi pangkaraniwang sugat na iniwan sa akin ng nilalang. Dahil sa lumaki siya sa probinsya ay alam niyang may halong sumpa ang sugat. Pumunta siya sa iba't ibang albularyo. Pilit na naghanap ng paraan para maibalik ako sa dati. Pero pare-pareho lang raw ang sagot ng mga ito. Wala ng lunas. Hindi na ako tao. Pero hindi ko alam ang nangyayari sa akin, Misteri. Wala akong maalala sa tuwing ako ay nagbabago ng anyo. Alam niyang hindi ko matatanggap kung sino na ako ngayon. Kaya hinayaan niya na lang akong mamuhay ng bulag sa tunay kong pagkatao. Ikamamatay niya pag nawala ako. Naalala ko ang mensahe niya kay Marisa. Dito ko na tuluyang naunawaan. Hindi ako niloloko ni Victor. Ako pa rin ang pinili niyang mahalin. Ang bawat babaeng ibinahay niya ay hindi dahil sa naghahanap siya ng iba, kundi dahil sa ito ang naisip niyang paraan para mabuhay ako at mapangalagaan niya ang kahindik-hindik kong lihim. Sa ngayon, Misteri, ay nananatili kaming nakatago ni Victor sa isang liblib na probinsya. Sinusubukan naming mamuhay ng tahimik habang pinapangalagaan namin ang aking sikreto. Ginagawa namin ang lahat para hindi na maulit ang nangyari sa Cavite. Nagagawa namang ibsan ang gutom ko sa pamamagitan ng pagkain ng hilaw na karne at mga lamang loob ng baka at baboy. Kapag naghahanap ako ng sariwa pa dito, ay pinapakain ako ni Victor ng maliliit na hayop na nahuhuli niya sa gubat malapit sa tinutuluyan namin. Pero sa bawat gabing dumadaan, aaminin ko na mas lalong lumalakas ang aking gutom. Ninanais ko ang lasa ng laman ng tao. Naaalala ko pa ang huli kong tikim. Ang lansa ng dugo na napakabango para sa akin at ang linamnam ng laman ng tao na hindi kayang tapatan ng kahit na anong hayop na ipakain sa akin ng asawa ko. Natatakot kami na baka isang araw ay hindi ko na makontrol ang gutom ko. Kapag dumating ang araw na yun, ay sana hindi si Victor ang maging unang tikim ko ulit bilang isang ganap na aswang. Hanggang dito na lang, Misteri. Maraming salamat sa pagpili sa liham ko. Mag-iingat kayo dyan parati at sana ay madalaw ko kayo minsan dyan sa Maynila.